our top story, recap muna tayo. At number 10, dinosaur tracks believed to date back over 100 million years are found in Bolivia. At number 9, 19 Filipino seamen dinukot ng mga Somali pirates. Number 8, tatlong pinakamalalaking car manufacturers sa U.S. humiling na aprubahan na ng U.S. Congress ang $25 billion auto industry bailout plan. Number 7, the peso recovers slightly from yesterday's 2-year low at presyo ng tinapay at semento posibleng bumaba. At number 6, paalala ng DSWD na krimen ang magbigay ng limos sa mga bata sa kalsada. At number 5, mga kandidato sa pagkamahistrado sa Supreme Court, sinimulan ng interviewin ng Judicial and Bar Council. Number 4, mga supplements sa impeachment case laban kay PGMA, ibinasura. At number 3, Dalapas handang bayaran ang 105,000 euros na kinumpiska ng mga Russian customs officials. Number 2, mga lokal na negosyante posibleng maapektuhan ng bagong executive order na pabor sa foreign investors. Pagkatapos ng kontrobersyal na dasal kahapon ni Press Secretary Jesus Dureza, muling nangako ang Malacanang na hindi natatakbo sa 2010 si Pangulong Arroyo. Pero dahil na rin sa track record ni PGMA, marami pa rin ang hindi kumbensido. And that's our story number 1 from Jovi Francisco. And perhaps, who knows, even beyond. Dasal na nakapagpainit ng ulo. When I pray, I'm serious. In other words, my demeanor in prayer is really seriousness because you are communicating with the Lord. Can you imagine me nagdadasal? Ikaw ba pag nagdasal ka, halaka ka ng halaka? Hindi. Sir, kahapon po kasi... I am serious when I say that. Dasal na nakapagpatawa din sa iba. Personal yun ni Secretary Dureza eh. So kung umiplado si Secretary Dureza, siya lang. At dahil ang dasal na may halong biro ni Dureza ang bukang bibig na ng marami, nalimutan ng sagutin ang mas importanteng katanungan. May intensyon nga bang bumaba sa pwesto ang Pangulo? The President has said in many occasions that she's stepping down by the end of her term in 2010. Pero ang problema sa mga binibitiwang salita ng administrasyong ito ay ang posibilidad na bawiin ito. I have decided not to run for president during the elections of 2004. Tulad ng mga hindi malimut-limutang mga pahayag na ito ng Pangulo na kanya ring binawi pagdating sa dulo. We have passed Ilang minuto matapos sabihin ni Ermitang tiyak na bababa sa pwesto si Pangulong Arroyo sa 2010, nasa Manila Hotel ang Pangulo kasama ang LGU leaders, ang mga masugid niyang tagasunod na saring nagtaguyod at promotor ng People's Initiative na ang layo na ipaguni ng konstitusyon. Inulit muli ng Pangulo ang mensahe niyang buhos lang atensyon niya sa kanyang trabaho at wala ng iba. Pero nakabibigla ang Pangulong handa raw bumaba sa pwesto, mukhang allergic sa anumang usapin tungkol sa 2010 at sa mga maaaring pumalit sa kanya sa pwesto. That you, the mayors, are not affected by the noise prematurely generated by the 2010 elections. Thank you for being focused on your jobs. Thank you for realizing that effective governing is not a popularity contest. Lalo tuloy nagduda ang ilang allergic naman sa Chacha. At hindi nagbabago ang personal composition laban sa charter change bago matapos ang termino ni Pangulong Arroyo. Basta Chacha, I'm against it, period. Pero giit ng mga taga-palasyo, maniwala at manampalataya na ang pangako ay tutuparin nila. We just have to believe in the spoken words and statements by the President. Joey Francisco, The Evening News. And Mart, we have one more last item before we go, and this is for sports fans out there. The Cleveland Cavaliers' LeBron James is now the youngest basketball player to score 11